usapan nila ngayon Okay. sa House. Kasi Apo. alam naman natin, luto naman yan eh. Di ba? Sinasabi nila yung 18 Marines ay wala daw kredibilidad. 18 yun nagsasabi, isa-isa, may litrato pa. Opo. Eto si Madriaga, walang litrato, walang nagko-corroborate sa kanyang testimonya, mag-isa siya, credible. Ganyan ang standard ng hustisya rito sa Pilipinas. Destabilization daw. Pangungunahan ka pa ng Blue Ribbon Committee Chairman. Hindi ba dapat ang Blue Ribbon Committee ay dapat, di ba, pinangako ni Panfilo Lacson na we will go where the evidence leads us. Ano nangyari? Walay. Basta hindi niya gustong marinig anything that he does not want to hear, hearsay. Ayun. Oo, kahit hindi na hearsay, kahit testimonial evidence na, kahit eyewitness na, hearsay, destabilization. At pag tinanong mo yung witness, siya sasagot. Anong klaseng Blue Ribbon Chairman yon? Ngunit, hindi naman po baka malilin lang ang taong bayan. Kitang-kita na natin yan. Kita mo, may nagsumbong na may corruption. Sinong inimbestigahan? Yun bang isinumbong? Hindi, yung nagsumbong. Yung witnesses. Yung NBI daw, iimbestigahan yung background ng 18. Anong background? Dating Marine. Kilala nga ni General Esperon. May dating Marines, 16, 2 isundalo. Ngayon itinatanggi. Hindi, sundalo. Tama naman yung sinabi, hindi Marines. Kasi ang Marines ay hindi naman sundalo. Army. Iba yun Iba ang yun. soldier ay yung infantry yan. Sailor ay Navy. Opo. Airman, piloto. Yung Ang pala. Marines, ibang branch. Ibang branch. Pero usually ang Marines, kaya nga Marine, nakasakayan sa barko. Yan ang pag unang bagsak, yan ang unang bumababa. Marines. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, kasama sa Navy ang Marines since time immemorial. Opo daw. Oo daw, sabi ni Victor. Hindi siya Army. Opo. So, pag Army, sundalo, infantryman yan. Opo. Airman, piloto, Air Force. Navy, Marines, at Sailor. Ex-Navy nga pala siya, no? Oo nga, yan. Tama, di ba? Marines. So, notwithstanding na may mga batas, may witness protection, yan Yung si Bernardo, na siya lang ang nagsasabi, wala siyang resibo, kumbaga. Wala siyang litrato, wala siyang dokumento, nothing. Credible yon. Pinakulong nila si Bong Revilla. Grabe, Etong no? 18, may litrato, nakitang-kita nyo, may tail number pa. Opo. Yung chopper. Same chopper na ginagamit-gamit ni Ping Lacson. Pero yun hindi credible kasi wala sa kanilang istorya. Nakakabasag ng trip kumbaga na walang kasalanan si Romualdez at si Marcos Jr. Basta doon na napunta, labo-labo na yan, sama-sama na yan, bablock na nila. Pati ombudsman, ewan ko kung anong aksyon ang ginagawa ng ombudsman, Ngayon, delikado po yan, sinasabi ko sa inyo. Alam nyo kung bakit? Dahil kung tingin ng mga taong bayan ay wala na silang mapagsusumbungan, ay delikado yan. Ay yung kasing Blue Ribbon, yung inquiries in aid of legislation. Opo. Bagamat hindi naman piskal yan, hindi naman huwes yan, diyan nakikita kung saan may mali at paano itatama by means of enacting new legislation or amending existing legislation. Yung ombudsman pwedeng magsumbong dyan kahit sino. Anonymous nga Kaya nga nagtataka ako, checkin pa daw yung credibility. Actionan mo na, imbestigahan mo na, doon mo na i-check yung credibility. Hindi yung check mo muna yung credibility bago mo i-launch yung investigation. Kahit ba, sira ulo yan kung tama ang sinasabi halimbawa, may baliw. Opo. Ang sinasabi, ang H2O ay tubig. Hindi mo paniniwalaan dahil baliw. Tingnan mo muna kung tama yung sinasabi. Tama yung sinabi. Genius. Halimbawa, si Pangulong Marcos, sinasabi niya, ang CO2 ay carbon dioxide. Ang H2O ay carbon dioxide. Hindi. Kahit presidente yan, tingnan mo kung tama yung sinasabi. Ganun yun. Ang tawag doon,
sa argumentation ay genetic fallacy. Tinitnan mo kung sinong pinanggagalingan, hindi mo tinitignan yung impormasyon kung tama o mali. Ayun. Ngayon, dahil below sea level ang kredibilidad ng ating Pangulo, pag sinabi ng Pangulo, ngayong araw na ito ay Lunes, baka hindi mo pa paliwalaan, tingnan mo muna yung kalendaryo mo. Kasi check mo muna. Oo, kasi wala nang naniniwala sa kanya. Sabihin niya, ngayon ay Lunes, bukas ay Martes. Ay, taka muna. Baka nagsisinungaling to. Sinungaling to eh. Tama naman. Di ba? Tama nga. Tama. Kahit sinungaling siya, tingnan mo yung impormasyon kung tama o hindi. Kasi sabi nga nila, even a broken clock is right twice a day. Di ba? Kahit yung sirang relo. Ay, tama. 2 beses Dalawang isang beses, araw, tama yun. Halimbawa, tumigil yun ng 10:15. Di 10:15 in the morning, tama yun. 10:15 in the evening, tama yun. Pero sira yun. Sira. Yun ang sinasabi ko. In fact, under the Ombudsman Act, even anonymous complaints, kahit hindi pangalanan, noong nagsusumbong ang sarili niya, Opo. pwede pong mag-embestiga ang ombudsman. Ganong kalawak ang mga kapangyarihan ng ombudsman. Ayun. Basta may detalye. Opo. Halimbawa, ako po si X. Yan pong si Victor, halimbawa, sabihin natin si Victor ay mayor. Yan pong si Victor na mayor ng ganitong bayan. Opo. Ang dami pong bahay niyan, sobra-sobra sa kanyang sweldo. At ang dami po niyang chicks, 5 ang babae niyan, lahat may anak siya. Yun. Check mo pa rin. Check mo pa rin. Yun. Check mo pa rin. Basta may detalye. Opo. Ngayon, kung walang detalye, syempre hindi mo pwedeng i-check. Halimbawa, ako po si X. Doon po sa lugar namin, sa Negros, Occidental, ay may katiwalian po. Maraming pagnanakaw. Walang detalye. Hindi pwede yun. Pero pag pinangalanan mo na, etong 18, pinangalanan May nila. details May date. May time. May amount. Okay. May taong pinagdeliveran. May litrato. Sinumpa ang salaysay. Nagpapakilala sila. Eto kami. Humarap sila sa media at sa taong bayan. Opo. Ayaw pa at ng aksyonan eh. Kabagal-bagal yata. Kaya lang, alam na natin yan. Yung KVP, bini-BS lang tayo niyan, sina De Lima, sina Luistro, yan, kung sino mga kaanyado nilang mga di umano'y nadalhan ng maleta. Wala yan. Lutong Macau yan. Huwag nyo nang panoorin yan. Masisira pa araw nyo pag nakita nyo yung pagmumukha ng mga tao dyan eh. Nakita ko diba? nga yung mga may mukhang palak. mga double T, nakita ko. May mukhang chewing gum na naapakan. Huwag nyo nang panoorin lang. Umagang-umaga masisira yung araw nyo. Pambihira kayo. Luto yan eh. Parang yung ginagawa nila sa ICC, kita nyo naman buti nga, ako natutuwa. Nung una hindi ako believe dito kay Kaufman, pero mukhang okay naman siya. Kita mo naman yan. Unang-una, although nabibwisit ako pag pinapanood ko yun kasi talagang malaking insulto sa akin bilang Pilipino. Correct. Kakitin mo, nangyayari sa Middle East, di ba? Nagyegera roon. Gusto mo ngang iuwi yung mga Pilipino rito Opo. para maging ligtas. Yun ngang nakakulong na Pilipino sa ibang bansa. Tinutulungan natin. Drug pushing pa nga murder pa nga, mga heinous crimes pa. Gusto mong ibalik dito. Dito litisin. Dito litisin. Dito. Kung ano man, di ba? Opo. Yung isang tao na nag-war on drugs, na sinasabi nilang deadly, siyempre, meron ba namang war na hindi deadly? Ayan. Bakit? Ang kinakalaban mo ba ay mga snatcher? Hindi po. Ang kinakalaban mo ba illegal vendor? Big time yan. Mga sindikato to, bilyong-bilyong piso nakataya, lalaban ito, may Correct. mga armas ito. Bago hahayaan mo na ang maghusga yung mga banyaga na hindi naman alam na hindi naman tumira rito ni 2 segundo. Correct. Ilang beses pumunta rito, di umano, sinuhulan pa ni Trillanes. Kung paniniwalaan natin, yung affidavit nung 18 Marines. Anong alam niyan sa tunay na pangyayari rito? At bakit kinailangan ang war on drugs? Di ba? Na mismong mga bilanggo nagsabi na si Laila de Lima ay sangkot, kaya nga niliti siya. Opo. Napawalang sala siya. Alam niyo kung bakit? Kasi wala nang suporta yung mga witnesses nung panahon ni Pangulong Marcos Jr. In fact, di ba, ni-report ko na rito, may nagsabi sa akin
di umano na gusto nilang pa-inhibit yung si Judge Guito. Yung estudyante niya. Oo, yung estudyante niya ayaw na ng pamunuhan ng DOJ. Meron ba naman ganon? At naging malabnaw na, malambot na ang DOJ doon. Paano BFF na nila si Laila De Lima? Nautusan na nila. Nautusan na nila na gibain yung mga kalaban nila. Di ba? Ayan, may mga text messages ako dyan. Anyway, eto, isa pa. Eto sa ICC, alam din nating luto ito. Kasi nga, unang-una, nasira sila at sinabi, nasuhulan daw yung mga nag-imbestiga. Di ba, may iskandalo pa nga yung si Karim. Opo. Di ba, hindi niya sinabi, siya pala yung investigador bago siya rin yung maghuhusga. May sex scandal pa nga yan eh. Opo. Alam niyo, mamaya, papaliwanag natin yung mga mekanismo ng mga Western powers na yan, yung mga neoliberals na hanggang ngayon, kontrolin ang East tayo, yung mga Asian countries, yung mga African countries na dati nilang colony. Pero sa ngayon po, ang talakayan po natin ay yung mga sinasabi sa ICC na kitang-kita naman natin ay puro gawa-gawa lamang, di ba? Unang-una nga, natalakay na po natin yan. Opo. Yung sinasabi nilang war on drugs, hindi naman crime o crimes against humanity yon. These are law enforcement operations na kahit saang bansa ay ginagawa kung maraming droga. Kahit sa Amerika, kahit sa Mexico, ginagawa yan, war on drugs. Sa Colombia, sa mga Latin American countries. Sa Chile, yan. Alam nyo, natatawa kasi lang ako. Mamaya, tatalikayin natin. Kita nyo ha, hindi po policy ng gobyerno ang pumatay na mga civilian. Yung sinasabi ng targeting, di ba, pinaliwanag na natin yan. Opo. Usually, crimes against humanity. Genocide. Ikaw ay Chinese, papatayin ka dahil Chinese ka lang. Mali. Ikaw ay Walang ganun. Jehovah's Witness. Mga Jehovah's Witnesses, papatay namin because of religion. Wala din. Diba? Walang ganon. Ikaw ay PDP laban, patayin ka. Wala Dahil din PDP ganon. laban ka, wala rin because of political beliefs. Okay ha? Ito ang datos ng PIDEA. Hindi natin datos ito. Noong sinasabing war on drugs, sa mga drug operations, 3% lamang, 3%, napakaliit na porsyento na nagkaroon ng may namatay. Okay. Kasama pa roon yung mga pulis na namatay. Paano naman yung pulis na pinatay? Tao din naman Drug yun. addict lang ang pinoprotektahan natin. Kakawawa naman yung drug addict na matay. Nanlaban eh. Yes. Paano yung mga pulis? Maraming pulis po na matay. Baliwala na sila. Lalagyan nyo ng bantayog yung mga drug addict. Yung mga pulis, walang bantayog. Yung mga namatay sa duty. Yung sa 44, walang bantayog. Namatay sa duty. Ay, naku, Yung mga nakipaggera laban sa mga komunista, walang bantayog. Ang lalagay ng bantayog, yung mismong mga lumaban sa gobyerno, malaki sira ng ulo ninyo. It's a wrong decision. Kaya nga, 3% lang ang nagresulta sa may namatay. 97% ng drug operations, arestado lamang yung pusher o yung addict. Tama. Plus, dahil sa hinigpitan yung pagpapatupad ng batas laban sa ipinagbabawal na droga, 1.4 million na Pilipino ang voluntaryo. Na-realize nila na kapahamakan ang aabuti nila. Yes. Kapag sila ay nagpatuloy sa pagtutulak ng droga o paggamit ng droga, sila kusang loob, pumunta sila, lumapit sila sa pamahalaan at sinabing, i-rehab nyo kami. Yun. Mihis lang O tulong. sabihin na natin, natakot. Ano bang epekto? Di maganda pa rin. Maganda. Hindi pa bang nagdidisiplina ka, nananakot ka. Correct. Di ba? Sasabihin mo sa anak mo, ikaw ba't hindi ka nag-aaral? May mag-aral ka, kundi tatamaan ka sa akin. Di ba disiplina yun? Wag kang aalis wag kang uuwi ng hating gabi umuwi ka ng alas 9, kundi tatamaan ka sa akin. Di ba? Papaluin kita. Anong gusto nitong mga
taong ito, mga banyaga. Ang talamak na ang droga, marami nang nire-rape, pinapatay, kasi sinasalaula dahil sa droga. Wala pa rin gagawin yung presidente natin. Palibhasa nga hindi nyo alam. Mamaya i-explain natin bakit ganyan yung mga ulalong yan eh. Oh, 'di ba? Yung sa 1.4 million na kusang loob na nakipag-rehabilitate sa sarili nila. More than half po noon ay nagbagong buhay, bumalik sa kanilang tahanan, Correct. bumalik sa kanilang mga pamilya, at namuhay ng normal. Bumalik sa paaralan, nagkaroon ng trabaho, naging kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan. Witness ako Umayos. dyan, attorney. Oo. Kay General Eleazar. Oh. Nung panahon Si na yun. General Eleazar, drug Hindi. addict. Nag-witness ako dyan sa akala grupo ko si niya. General Eleazar eh. Sila po yung nagparehab. Okay. Sila yung tumulong para mawala yung mga addict. So, nagbago sila. Ayun, tama. Binigyan sila ng certificate na okay na silang magbago. Hindi sila lumaban. Nag-rehab sila. Siyempre, pag bumaril ka sa pulis, ano gusto mong gawin ng pulis? Magtakbuhan. Anong kasong pulis yun? Kaya Siyempre, nga. bubunot ng baril yun, makipagbarilan. Tama. Siyempre, anong training ng addict sa training ng pulis? Lalo na kung, di ba, may training yung pulis eh. Correct. O may academy yan. Meron Opo. niyang training sa firearms, sa hand-to-hand combat. Siyempre, sa martial arts train, yung pulis yan Alam nila yung Siyempre, gagawin. madadaig ka ng pulis kung barilan at patas din lang. Opo. Siyempre, daig ka ng pulis. Tatamaan ka talaga. Opo. Yan eh. Ala. Magaganda ang mga baril niyan, lalo na ngayon, nung minodernize nung panahon ni Pangulong Duterte. Kita mo ha, noong kasagsagan ng war on drugs, 60% ng mga barangay, drug-free. Yes. At may datos yan, hindi yung drug-free ni Auntie Claire na noong tinanong, ano-ano po yung mga barangay, hindi siya makapagsabi. Bago nung inipit na siya ni Eden, binigyan niya si Eden ng mga blankong papel para kunyari makapal. Hindi naman totoo. Ang totoong makapal yung mukha niya ni Claire. Anyway, at datos din po yan, nagkaroon ng 73% na pagbagsak ng krimen sa bansa. Bakit? Kasi yang mga drug pushing predicate crime yan. Opo. Kag ikaw ay nalulon sa droga, anong gagawin mo? Inuubos mo na yung pera mo sa droga. Magnanakaw I-addict ka. Magnanakaw ka. Papatay ka. Mag-hold up ka. Iba ganun di ba? eh. Opo. Magkikidnap for ransom ka. Magkakarnap ka. Opo. Di ba? Lahat ng masama. Tumataas ang Krimen. krimen. May tama ka, hindi mo na alam ang tama sa mali. Manggugulpi ka, manggugul na. mananakit ka, mangre-rape ka, magdadrive ka ng sasakyan, wala ka sa tamang pag-iisip, makakabunggo ka ng tao, makakapatay Makakaaway ka pa. makakadisgrasya ka, di ba? Opo. Kaya, nabawasan ng husto ang droga, yun, bumagsak ang kriminalidad, pagkatapos, palilitis mo sa ibang bansa, yung tao na noong panahon, wala pong argumento rito. Kahit sinong itanong mo, walang magsasabi sa yung matinong tao na ang pakiramdam nila hindi sila mas ligtas sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga sasakyan, sa kanilang paglalakad sa kalye, sa kanilang pagbabiyahe, pagkukommute. Noong panahon ni Pangulong Duterte, walang magsasabi noon. Ang hindi lang naging ligtas noon, hindi lang feeling ligtas, yung mga pusher, yung mga kriminal, Takot sila yung ngayon. mga adik. Kaya nga natakot sila eh. Takot silang lumabas. Kusang loob na nga silang nagparehab di ba? Walang ganon. Gawa-gawa lang ito ng mga bleeding hearts liberals. Eto mga bleeding hearts liberals, ibang klase ito eh. Alam mo ba, dahil sa mga liberals sa Amerika, merong isang nang rape na Muslim. Hindi natin sinasabing siya ay rapist dahil siya ay Muslim. Marami tayong kaibigang Muslim, maayos eh. Alam mo ba, nan-rape siya, na-absuelto siya. Alam mo kung bakit? Anong Bakit po? depensa niya na siya ay kinatigan ng mga liberals doon? Binigyan siya ng pangdepensa. Hindi daw niya alam na mali yung pangre-rape. Kaya siya na-absuelto. Kita niyo yun. Bago merong movement, yung pedophilia daw. Alam mo yung pedophilia, di ba? Opo. Yung ang hilig mong mga abuso ng mga minor de edad. Bata. Hindi daw yun krimen. Ah? Hindi daw dapat parusahan yung gumagawa noon. Dapat daw ipagamot.
pedophilia daw is not a crime. Oh. It's a disorder. Dapat lang daw ipagamot. Anong klase yun? Sinira mo yung